Hindi lahat ng kwento sa airport ay tungkol sa pag-alis o pagdating. May mga naiwan, hindi sa eroplano, kundi sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ako si Renz. Narito ang kwento ko. Tungkol sa isang bangkay na hindi kailanman nakaalis sa Naya. Ako si Renz, janitor sa Naya Terminal 1. 3 taon na akong naglilinis ng mga pasilyo, comfort room at arrival area, lalo na sa graveyard shift, alas 11 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Pamilyar na sa akin ang takot sa gabi, lalo na sa mga sulok ng terminal na bihirang madaanan. Pero may isang lugar na kahit ako hindi basta-basta pinapasok, ang lumang comfort room sa may dulong bahagi ng arrival wing. Madalas sarado yun, pero kapag may emergency o kapag puno na ang ibang CR, doon ako pinapalinisan. Tahimik doon, masyadong tahimik. Isang gabi, bandang alas 2, sinabihan ako ng supervisor na linisin yung CR sa dulo. May reklamo raw na barado. Bit-bit ang mop, tabo at panlinis, dumiretso ako roon. Pagbukas ko ng pinto, parang may malamig na hangin na humampas sa akin. Iba yung lamig, hindi aircon, mas singaw, mas mabigat. Tahimik, walang tao. Pero may isang cubicle na bukas ang ilaw. Kumukislap ang fluorescent lamp, typical sa luma. Nang lumapit ako, may narinig akong mahinang pag-ubo, parang babae. "Ma'am, lilinisin ko na po to," sabi ko. Walang sumagot. Nang kumatok ako, tumigil ang pag-ubo. Dahan-dahan kong sinilip ang ilalim ng pinto. Walang paa, pero may pulang bakas ng tila dugo sa sahig. Patrailing palabas ng cubicle. Tumayo ang balahibo ko, biglang sumabay pa. Sabay-sabay na bumukas ang lahat ng gripo sa lababo. Parang may nakatingin sa likod ko. Kinabukasan, tahimik lang ako sa shift. Hindi ko masabi sa mga kasama. Pero tinanong ko si Mang Nestor, isa sa mga pinakamatagal ng janitor sa Terminal 1. Sabi niya, dun sa CR sa dulo, may kwento yan. Nagkwento siya. May OFW raw na dumating mga ilang taon na ang nakakalipas. Galing siya sa Middle East. Babae, mag-isa lang. Gabi na nang dumating ang flight niya at habang hinihintay ang connecting flight pa probinsya, nagpaalam siyang mag-CR muna. Hindi na siya lumabas. Walang nakakita, walang nakarinig. Madaling araw na nang madetect ng cleaner na may masangsang na amoy sa CR. Pagsilip niya sa isang cubicle, nandun ang katawan. Nakaupo, nakayuko, malamig na. Hawak pa ang passport at boarding pass. Cardiac arrest daw, wala raw nakatulong. Walang cellphone signal sa cubicle, walang nakapansin. At ang pinakamasakit, birthday raw ng anak niya kinabukasan. Sabi ni Mang Nestor, simula noon may mga nakaririnig ng iyak sa CR na yon. May aninong nakatayo sa loob kahit walang tao. Minsan nagpa-flash ang toilet. May dumarating na kababaihan na umiiyak pero hindi mahanap sa CCTV. Lumipas ang linggo, isang staff ng airline ang lumapit sa akin habang naglilinis ako sa hallway. "Kuya, may babae po bang nawawala? May nakita po kasi ako sa CR, naka-jacket parang galing biyahe, pero bigla na lang nawala." Hindi na ako nagtaka. Palaging babae ang nakakakita sa kanya. Parang sa kanila lang siya nagpaparamdam. At kadalasan, mga OFW din ang nakakaramdam sa kanya, lalo na yung pauwi ng probinsya. Minsan, may pasaherong umiiyak sa boarding gate. Nang tanungin ng ground crew, sabi niya, may lumapit daw na babae, hinawakan ang kamay niya at sinabi, "Sabihin mong mahal ko siya, sabihin mong uuwi rin ako." Paglingon niya, wala nang tao. Dahil janitor ako, madalas ako ang nauutusan magbukas ng CR kapag walang ibang gustong pumasok. Ako lang daw ang hindi natatakot. Pero ang totoo, natatakot din ako. Kaya lang, parang may awa ako sa kanya. Simula noon, tuwing graveyard shift, nagdadala ako ng puting bulaklak. Nilalagay ko sa gilid ng cubicle kung saan siya natagpuan. May mga oras na bubukas ang gripo ng kusa. May mga gabing mag-isa akong naglilinis, pero parang may nakasunod sa akin. Pero sa puso ko, alam ko, hindi siya nananakot. Sa isang lugar kung saan araw-araw may umaalis at may dumarating, may iilang naiiwan. At may isa roon na hanggang ngayon nasa Naya pa rin. Hindi para manakot kundi para ipaalala sa atin na hindi lahat ng kwento ay may masayang pagdating. Minsan ang hinihintay mo ay isang taong hindi na kailanman makakauwi. Sa paliparan lahat may flight, pero may iilan hindi na nakaalis. Kung gusto mo pa ng mga kwentong tulad nito, huwag mong kalimutang i-follow ang page at mag-subscribe